Good morning, sir. Good morning, classmates. I am Christian Erole, and our topic is evaluate personal reading growth and set goals for lifelong learning. So, number 1, reflect on past reading. Consider the types of books you've read so far. Identify genres, authors, or subject that resonated with you. So, reflect on past reading man. Consider nimo tong mga types of books na imong nabasahan kung apila po ang imong mga learnings adto. So, identify genres, author. Syempre, sa pagbasa nimo og mga books, kailangan po nimo i-identify ang mga kinsay authors o naghimo ani ng mga books o unsay tumong nila o kung sa po'y kaduhan ini para sa mga readers. Ito, evaluate preferences o suriin ang mga kagustuhan. Determine what you enjoy most in your reading experiences. So, imo i-determine kung asa ka mas nag-enjoy sa imong mga reading experiences. Kung asa ka na-enjoy, dapat ato fokusan nimo o mga exciting part ba na. Assist if there are areas where you want to expand your knowledge or interest. Ibalik, suriin mo lang mabuti kung saan ka nagkulang o imo suriin ang mabuti kung ano bang kulang sa mga reading skills mo at para ma-expand ang iyong mga kaalaman at mga kagustuhan sa mga pagbasa. At yun lang po akin. So next, reporter. And good morning, classmates and sir. And this topic, set specific, define clear, achievable goals for your reading journey. Example, read 2 non-fiction books per month or explore the literature. Muli mo ning mga tinuod na mga libro ang angay mo basahon tagabulan, explore ka ng mga literature like mga Dracula Bram Stoker, pinalabas noong 1897. Little Women, Louisa May Alcott, pinalabas noong 1868. And number 4 is diversify reading list. Intentionally include a variety of genres, cultures, and perspective. Challenges yourself with books that might be outside your usual comfort zone. Ang gibali i-challenge imong kagalingon nga imo i-define sa imong gibasa nimo ng mga books. Imo i-compare nimo. Imo i-kumpara. That's all. Create a reading schedule. Establish dedicated time for reading in your daily or weekly routine. Mag-set tanan oras or adlaw para sa ato pagbasa kay para dili magkasabay-sabay nato mga trabahoon. Amo gibali sa ambot pasabot na nini establish dedicated time for reading in your daily or weekly routine. Prioritize reading as a hobby to consistently achieve your goals. So isa sa ban reading para ato i-priority kay or ato ini mo na habit para kay gamit sab nato ini sa para makuha na nato mga goals. Track progress. Keep a record of the books you read. Dapat pag magbasa ta ng libro, dapat ato sabihin dapat dahil sabat record na nini ato tagbasa na libro kay para kung dahil ato mga gusto or mga nakalimtan ato ra dali ra nato makitan kay may ato record na nandaw na libro. Note insight, memorable quotes or thoughts about each book. Importante na timanan nato ang mga insight sa dili dali kalimtan ng mga quotes or mas gana na kuan ato'y familiarize ra kan ang mga important details na zaon sa libro nato tagbasa. So reflect regularly.
Periodically assess how your reading habits align with your goals. Adjust goals if needed and celebrate achievements. So, ang reflect regularly, so ang pasabot zone, kibali magbasa ka ng mga books na dapat naka-assist or naka-connect sa imo goals or mga habits para ma-adjust nimo ba kung nabay mga kuyang or mo improve pa ba nimo mga reading achievements. So, to na dapat naka-assist or naka-connect sa imo goals or mga habits para ma-adjust nimo ba kung nabay mga kuyang or mo improve pa ba nimo mga reading achievements. So, to number 8, engage discussion, join book clubs or online communities to discuss books, gain new perspective and recommendation from others. So, engage discussions. So, kung ikaw as a reader, so kung gusto pa nimo mo enhance pa nimo nimo reading skills, so pwede ka mo join ng mga online communities or mga book clubs para mas mo gain pa or mo taas pa nimo learnings about learnings. So mao to. Thank you. Good morning everyone, especially to sir. Good morning sir. My topic today is about explore different formats. Number one is consider audiobooks, e-books or podcast related to your interest. Example, di ba guys, kabalo mata sa kanang say audiobooks o e-books. Ang audiobooks ay madungga na to, di ba? Tapos ang e-books kibala to mabasa. Dapat nang kini siya na audiobooks. Dapat na to makuan gali ka ng, tapos dapat interesado kita ba interesado kita sa atong gibasa na e-books. Daga may klase sa kuan atong ibaliba sa basahon, diba? Tapos diri sa experimenting with varied formats can enhance your learning experience. Kibali diri sa experimenting o magkanta og isa ka experiment gibatag isa ka butang. Tapos dapat kibali mapadali kibali atong mga learning experience bali sa kanang pagpanato basa anda sa mga dapat bago-bago di ba? Bago-bago atong bago-bago atong mga learning kibali na mga naibawan pa yan. There's a number 10, stay curious. Continuously week out new topic and authors. Depod sa kuan sa number 10, andiri dapat daw mo kantaog kanang another topic gali. Another topics. Example, kinsi kay bago na kuan gali. Dapat mangita taog bag-o na topic. Ano bang wata kabalo sa kibali nay mo umaabot kay na nay mo maabot na isa ka basahon or kanang mga topics na wala pa nato na basahan kibali nga na wala pa nato na basahan. Dapat nato kibay mo kanang gusto gyud nato gusto nato na mangita na po uban gali lain topic kanang bang wata kabalo sa kini unsa na siya na basahon. Tapos kibali balik atong gibasa balik na kibali, tapos gusto na pud nato na mangita og lain gani ang mga bag-o kibali para po dili na balik naman siya nga. Tapos diri sa embrace lifelong learning mindset and by staying curious and open-minded. Dapat sa nga na pud mga butang dili ako nga na ay kuan ka nang
dapat sa kinalabutang dapat open-minded ka, tapos curious ka, tapos dapat open-minded ka isa kay namo koy uban na sa pagbasa nimo kibay sa uban kanang kibalin na example na mo abot na bago na topics kabali nga na dapat, di ba, kay di na tumalikayan, di ba, na mga something na dili mayo kay bali dapat ato pud i-apply sa atong kaugalingon na dapat open minded kita, no. Okay na mga to, sir, thank you.